Hello, maayong adlaw sa inyong tanan. Hinaot paunta nga naa mo sa maayong panglawas o ligtas sa inyong kada adlaw nga ginahimo. Iampo nato ang bawat isa para kita ay makatagamtam sa mga grasya sa Ginoo. Okay? So karon daghan kayo og nangutana unsa daw ni Katoliko nagsige man naghimo og kanang mga santo. Naghimo og mga santo ang Katoliko. So karon wa sila kay balo nga mga requirements para sa mahimong santo sa simbahan. Na. So para ma-recognize ang usa ka Katoliko nga mahimong santo, kinahanglan nga makita sa iyang kinabuhi ang mga virtudes. Okay? O kinahanglan nga naa siya'y miracles nga maipakita. Okay? Okay? Dili siya ang naghimo og miracles. Ipakita niya nga naay milagro sa pamamagitan sa pamaagi sa atong Ginoo. Okay? So karon kani undergo rigorous investigation process and have at least one verified miracle attributed to their intercession. Ang intercession is yung pagpangayo niya og tabang o mercy dito sa Ginoo. Mamali atong ginapangayo kay Mama Mary, intercede for us. Wa bata miingon nga have mercy on us. Sa Ginoo miingon tag have mercy, pero kay sa mga santo intercede for us, mangayo mig tabang. Okay? So sa canonization duha. So for canonization, kani mahimo na siyang santo. So additionally, martyrs can be beatified without a miracle but still require one for canonization. Sa last na requirement na okay. Na din sa baba ang breakdown sa mga detalye. So umpisa. Yan, ang proseso. Yan. Okay. Ano sa maning heroic nga virtue? So, ang candidate, nagapakita na siya sa iyahang mga virtue. Meaning, nanginabuhi na siya og maayo. Okay? Og deboto nga Christians na sama sa iyahang pagtuo, sa iyahang pag-asa. Kanabang, di ba mag-give up og naing mga problema. Tapos, charity, kaning pagtabang especially sa mga pobre. Si Mother Teresa ang pinakasikat. Okay? Prudence. Kaning prudence maingat sa mga kinikilos niya. Kanang dili bito siya magpataka lang o kanang yawit, magpataka lang o panakit. Okay? Basta prudence maingat sa iyang pananampalataya. Justice, kay balo naman taan unsa ning justice, no? Tapos, kaning fortitude, kaning magmalig-on sa ato ang pagtuo. Tapos, ang temperance, kaning kahibalota mo pugong sa atong gibati over kanang mapasensyoso, maingan ani. So, mo ni mga virtue, mga basic na mga virtue nga daghan man ta kay mga virtue, pero kini mo ay pinaka-importante nga virtue nga ipakita sa usa ka tao nga mahimo siyang santo. Tapos kani i-assist ni sa investigasyon sa ilahang kinabuhi sa pamamagitan sa writings, okay, o sa and repetition for holiness. So writings kaning mga nag-iimbestiga ginasulat ni niya, gina-document na nila. Okay? So yung pag-imbestiga, i-prove nila nga ang iyahang kinabuhi ay naapoy conversion. Kasi naamanggoy, for example, kay San Agustin kay bad man to kaayo siya, no? So sa pamamagitan sa iyahang tungod sa iyahang nanay nga nagsigig ampo sa iyaha, na-convert siya. So, tapos yung from black to white ang iyahang batasan. So, ito yung example ani. Tapos, ang example sa pinaka
pinakabuotan nga kana bang walay pagbabago kay usahay mangud kita, usahay buotan naman ta sa isa ka bulan tapos mag-usab ta kung naay mga circumstances, pero kini siya wala gyud kagaya ni Saint Teresa of the Child Jesus. Maskin og naa siya mga gibuli siya sa kumbento, wala siya mausap. So naay mga ingon ana nga mga santo nga murag butan jud sila kaayo. So kaning pag-process ani involve sa interviews with witnesses, so mga individual, at examine sa ilahang mga writings. Kaning uban naa sila mga ginasulat kada adlaw nga sa ilang relasyon sa Ginoo, so dili na maglisod ang mga nag-interview kay naaman sila ginasulat. So pero katong wala, kaning iyang mga kaila ang magsulat para sa iha. Okay, so karon ang pag-process ani, okay, ang pag-process. Number 1 is servant of God. Tawagin siyang servant sa nagsilbi sa Ginoo. So ang pag-process ani magikan sa diocesan level. So ang bishop ang mag-initiate ani nga para mag-collect sa mga writings sa mga witnesses. Okay, unsa ilahang pagkakilala ni nga tawhana. Tapos pangalawa is venerable. So mag-imbestiga sila, tapos mag-imbestiga ang bishop, kauban yung mga pare, inana. Tapos kung nakita gyud nila nga naagid siya potensya nga mahimong santo, so kanang tanan nga mga dokumento, mga sulat, mga pictures nga siya ay nagatabang sa mga pobre ayon ana, padala nila dito sa Vatican, sa Roma. Tapos ang grupo kay na grupo ani nga mag-examine, so para mahimo siya nga venerable, so mag-examine sila, tapos kung ma-prove nila nga maayo siyang tao, muna ipasa nila sa Santo Padre. Tapos pangatlo nga proseso ay kani nga beatification. So kani magkinahanglan na ang Roma ani o anang mga milagro. So kagaya kay maskin gani ni si so kagaya kay John Paul II, ang sayahang beatification na ay milagro. Okay, so ang first miracle niya nga involved sa healing sa usa ka madre, a French nun suffered from Parkinson's disease. Dili ni basta-basta nga sakit pod. So karon tapos sa pangalawa nga milagro ay kining aneurysm nga si Floribeth. So mao ni nga nahimong santo si Santo Padre dahil sa mga milagro. So dili siya ang naghimo kundi nag-intercede siya kay Jesus nga mamaayo itong duha ka babae sa ilahang mga sakit. Tapos i-examine kini sa doktor, tapos kasi murag kuan naman ni sila, hopeless naman ni sila sa ilahang sakit. So sa pamamagitan sa pag-ampo nila sa kay Santo Padre nga tabangan sila nga mamaayo sila, so naayo sila nga walay gamot nga intervention. Okay, so mao na siya. Okay, so karon pagkauman ana, ang kani palang beatification ay dako ni nga celebration dito sa Roma. Kay mga dito ang mga witness para mag-testify sila nga ingon ani ang kinabuhi niya. Okay? Tapos dala nila ang mga dokumento. Tapos ang fourth ay canonization. So ito na yung tawagin na nato siyang santo. Tapos naa lang gihapoy milagro sa na-required ani sa canonization. So kaning uban na idaghang milagro, kaning uban tama-tama ra pod. Okay, para sila ay mahimong santo. So a second verified miracle is usually required for canonization through the Pope, though
Okay, sorry, though the Pope can waive the requirements. So, akong usbon nga ang kining pag-waive ni Pope depende ra na sa iya kay is particularly sa martyrs. Kung mag-require ba siya og kanang milagro o dili na sa mga martyrs. So ito yung miracles. Of course, ang mga milagro considered na siya nga evidence sa God's intervention through the intercession of the individual. Wala sila naghimo og milagro, ang Ginoo naghimo og milagro. Tapos, miracles are investigated by doctors and theologians. Okay? Kung na-determine bagyod, kung maklaro bagyod nga genuine bagyod ni ang pagka-attribute sa kandidato sa iyahang pagpangayo og tabang dito sa atong Ginoo. So, maori kini. So, ang Vatican wa naghimo-himo og ganang santo. Okay? So, hinaot pa unta nga kini makatabang sa tuwa o ang simbahan nagaingon kanunay sa tuwa nagatudlo sa tuwa nga actually kitang tanan candidate manguta sa pagkasanto pero kaning uban na deklara kaning uban wala. So mao ni nga naay undeclared saint o siguro kita maghupod nga makasama pud ta ato kay mag-unsa man day ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan kung dili tay magang santo kay sa pamamagitan ng pagiging santo makasaka ta sa langit kay kung dili ta gunahan di ta gusto magsanto di ta makasaka og langit namang koy uban nga ay di ko santo ana kay maulaw sila nga kanang bully sila nga oy kanang santo daw siya ana ayaw kaulaw kay mo na atong final goal sa atong kinabuhi. Okay? So maara to so kung naay mga tana sa inyo ha nga usahay nagbully nga oy naghimhimo silang santo ana ayan isulti ninyo nga daghang kay requirements o dili ang simbahan ang naghimo ana ang Ginoo kay kung walay milagro di na siya mahimong santo. Okay? Ug daghang salamat ug ginaot po ang maakatabang ni sa inyo ha.